27 taon na ang lumipas mula nang unang lumabas ang Dino Crisis noong 1979 at 23 taon na rin mula nang huling magkaroon ng bagong laro ang prangkisa. Simula noon, nagkulang ang mga survival horror fans dahil walang kapalit ang Dino Crisis bilang dinosaur horror game. Maraming pagtatangka sa mga taon. Karamihan ay mukhang astig gaya ng Instinction o Compound Fracture, pero baka hindi na mailabas ang iba. Habang dumidilim ang kinabukasan ng Dino Survival Horror genre, dumating ang Code Violet ng Team Kill Media para sa PlayStation 5. Isa itong third-person action horror kung saan gagampanan mo si Violet Sinclair, isang dalagang kailangang tuklasin ang mga misteryo ng Ion Bioengineering Complex habang iniiwasan, nagtatago o lumalaban sa mga nilalang na sumakop dito. Maraming nakasalalay sa tagumpay ng larong ito. Kahit na maayos ang benta ng mga naunang laro ng Team Kill Media, hindi naman talaga ito nakabighani ng mga tao. Kaya naman, naiintindihan na naging alanganin ang mga tao nang lumabas ang mga trailer ng Code Violet. Pero kahit ganoon, hindi pa rin napigilan ang mga tagahanga ng Dino tulad ko na ma-excite dahil may isang spiritual successor ng Dino Crisis na ilalabas. Kaya, sulit ba ang paghihintay? May pag-asa kayang ito na ang pinakamagandang laro ng Team Kill Media? Alamin natin! Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification button. May 68 sa inyo na di pa subscribe, kaya mag-subscribe na kayo kundi papakawalan ko ang Velociraptor sa inyo. Panatilihin kong walang spoilers ang review na ito para maranasan nyo mismo ang kwento o mapanood ang playthrough o kung anuman. At sulit tandaan na ito ay ginawa ng isang team na 4 lang ang miyembro. Hindi ito AAA na laro na may 100 milyong budget, kaya dapat lang na medyo bawasan ang inaasahan. Kaya, sa isip na yan, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi ng kahit anong laro, ang gameplay. Ang unang makikita mo pag sinimulan mo ang laro ay, Diyos ko, sweet, kontrolin mo ang sarili mo. Oo, tama ka. Pasensya, di ko alam nangyari sa akin. Ang gameplay loop ng Code Violet ay inspired ng Dino Crisis. Nakatuon sa resource management, intense combat, at maingat na pag-explore, pero inayos gamit ang modernong survival horror approach. Laging kulang sa bala, healing items, at crafting resources habang naglalaro. Lahat ng ito ay sadyang limitado, kaya palagi kang pinipilit magdesisyon kung ang isang laban ay sulit bang harapin o mas mabuting iwasan na lang ng tuluyan. Direktang dala ng pilosopiyang iyon sa labanan ang pagbaril. Mas nakatuon sa run and gun na estilo, inuuna ang galaw at posisyon kaysa sa maingat na pag-asinta. Ang mga kalaban ay agresibo, madalas kang pinipilit na magpaputok habang umaatras. Ilagay sila sa mga pasilyo o pansamantalang gamitin ang paligid para makalikha ng espasyo. Mataas ang tensyon at mabilis ang aksyon, pero hindi ito ganap na action game. Alam kong may stealth, pero di ko ito nakita na kapaki-pakinabang. Imbes, nauuwi ka na lang sa malapitang pagbabaril. Madalas kang gantimpalaan kapag nag-e-explore, kaya hinihikayat kang balikan ang mga dinaanan mo habang nagbubukas ka ng shortcuts. Nilulutas ang mga environmental puzzle at bumabalik sa mga naunang lugar gamit ang mga bagong kagamitan o susi. Mabagal at paunti-unti ang pag-usad at ang tensyon ay dulot ng pagtuklas ng mga bagong lugar habang alam mong limitado ang resources at laging may bantang panganib. May mga nakakatuwang Easter egg din na pwedeng matuklasan, tulad ng gansang ito na minsan ay makikita mong nakamasid sa'yo o mga pato na pwede mong pulutin bilang tropeyo. May malawak na pagpipilian ng mga sandata, kabilang ang mga pistola, shotgun, submachine gun, assault rifle at ilang pang iba. May mga granada rin na pwedeng gamitin. Sa paglalaro ko, bihira kong gamitin ang mga iyon dahil kadalasan sapat na ang shotgun sa mga problema. Iminumungkahi kong maglaro ka sa normal sa iyong unang playthrough dahil medyo mahirap ang laro. Ang mga laban sa mga raptor ay maaaring magdulot sa iyo ng pagdurugo hanggang sa mamatay. At dahil kakaunti lang ang mga supply sa simula, maaaring paulit-ulit kang mamatay. Pero habang sumusulong ka at nasasanay, mas nagiging epektibo ang gameplay loop. Gayunpaman, hindi rin perpekto ang gameplay at may mga kapintasan pa rin ito. Medyo mabigat ang pakiramdam ng pag-aim at parang may sariling buhay ang kamera kapag napadikit sa pader. At kahit na dapat may auto-aim, hindi ko talaga naramdaman na meron. Nakakainis, lalo na kapag nilulusob ka ng mga maliit na kalaban gaya ng Compsognathus at madalas magmintis ang mga bala. Kahit may mga problema, nakakatuwang laruin dahil nakaka-addict ang gameplay at di mo mamalayang mabilis ang oras sa pag-explore ng bagong lugar. Manghuli ng mga dinosaur
maghanap ng mga mapagkukunan at tuklasin ang mga tagong daan at lihim na lokasyon. Pero punta na tayo sa totoong dahilan kung bakit ka nandito, ang dinosaur. Talaga bang nabibigyan ng hustisya ng Code Violet ang mga iyon? Medyo. Kasama sa mga dinosaur ang Velociraptors, Dilophosaurus, T-Rex, Dino-Human Hybrid na boss fight, at iba pa na hindi ko muna i-spoil. Sa itsura, malakas talaga sila sa lahat ng aspeto. Halatang inspirasyon mula sa mga disenyo ng dinosaur noong panahon ni Stan Winston at talagang mahusay ang tunog. Hindi talaga nasasanay marinig ang sigaw ng Velociraptor sa madilim na pasilyo. Kung naglalaro ka gamit ang headphones, na lubos kong nirerekomenda, mas nakakakilabo talaga. Sa labanan, mabilis sila, agresibo, at sapat na delikado para manatili kang alerto. Sa kasamaang palad, dito na nagsisimulang pumalpak ang AI. Medyo basic lang ito. Simple lang ang pathfinding, kadalasan ang mga dinosaur ay diretso lang na sumasalakay sa'yo, kakagatin ka, aatras, tapos uulitin lang ang parehong galaw. Napakakaunti ng pagbabago o pag-aangkop kaya nagiging mas predictable ang mga laban kaysa sa dapat sana. Hindi rin nakatulong ang animation dahil matigas itong tingnan at parang mumurahing animatronics sa zoo, hindi totoong nakakatakot na dinosaur. Napapansin ito lalo sa boss fights, kadalasan sa malalawak at walang laman na lugar kung saan bigla na lang lalapit at aatake ang kalaban. Gumana ito sa basic na paraan, pero kulang sa tensyon at dinamismo na bagay sa disenyo ng mga nilalang. Sa isang laro tungkol sa dinosaur, ang hindi maganda ang laban kontra dinosaur ay siguro ang pinakamalaking pagkakamali. Hindi kasi masaya kalabanin sila. Hindi ako sure kung maaayos ito sa update, pero kung dadagdagan ng dynamic na kilos ang AI, tiyak gaganda ang laro. Sayang, maganda naman itsura nila at nadadala rin sa presentasyon ng laro ang pakiramdam ng hindi pagkakapareho. Bukas ang mga developer sa visual ng Code Violet at mataas ang inaasahan nila sa Unreal Engine 5 para sa pinakamagandang laro nila, ngunit naging halo-halo ang resulta. Sa pinaka-peak nito, sobrang ganda ng laro. May eksena ng ulan na napahinto ako sa ganda. Ginamit ko pa nga ang in-game photo mode dahil sobrang ganda ng ilaw at mga particle effects. Malakas na malikhaing desisyon dito ang pagsasanib ng futuristic sci-fi na kapaligiran at Victorian na arkitektura. Madalas akong tumitigil para namnamin ito. Isa itong tunay na nakaka-inspire na estetika na tumutulong sa laro na maging kakaiba kumpara sa ibang mga pamagat na inspirasyon ng Dino Crisis, na ginagawang parang isang sci-fi na haunted mansion ang karanasan. Ito ang paborito kong aspeto ng presentasyon. Gayunpaman, hindi palaging pare-pareho ang kalidad ng biswal. Sa mga mas malalawak na lugar, kapansin-pansin ang pagbaba ng kalidad ng graphics at halata ang kakulangan sa pagkinis, lalo na sa mga cutscene na hihirapan talaga. Nakakatawa, pero ilan sa pinakamagagandang sandali ay habang naglalaro ka, tulad ng marinig ang yabag ng T-Rex na humahabol sa iyo. Kapag bigla kang tumakas mula sa grupo ng Velociraptor, puno ito ng tensyon, nakakaengganyo at epektibo. Sa cutscene, magaspang at matigas ang pag-arte, parang hindi pa tapos ang animasyon at kailangan pang ayusin sa lahat ng aspeto. Dahil dito, nagmumukhang hindi pulido ang laro kaysa sa tunay nitong kalidad. Kahit ang ilang in-game na animasyon ay kailangan pa sanang inayos, lalo na yung Dino-Human Hybrid, na ang nakakatawang takbo ay talagang nakakabawas sa tensyon. Tingnan mo, bakit siya tumatakbo ng ganoon? Isa pang problema sa presentasyon ay ang sobra-sobrang AI-generated na larawan. Punong-puno ang laro nito. Hindi talaga ako fan ng paglalagay nila nito. Pero baka mas madali ko pa sanang palampasin dahil maliit lang ang team at limitado ang budget, kung hindi lang talaga sila sobrang pangit. May mga kakaiba at medyo matitinding painting ng kalansay na nakakalat sa paligid at hindi mo maiwasang magtanong kung sino ba ang naglalagay ng mga ito. Mga desisyong kakaiba at malikhaing, pero imbes gumanda ang karanasan, lalo pang nakakainis. Hindi rin nila sinubukang gawing mukhang totoong ipininta, parang minadali lang sa computer. Bagamat minsan pumapalya ang visual, laging matagumpay ang laro sa pagbuo ng tamang mood at dito nagningning ang Code Violet. Malakas ang atmosfera ng Code Violet at ito ang sumasalo kapag pumapalya ang ibang sistema. Nilaro ko ang buong laro na naka-headphones dahil ganun talaga ito dapat maranasan.
Ang langit-ngit ng pasilidad, tunog ng makina, at mahihinang ingay ng mga dinosaur sa mga pasilyo ay epektibo sa pagbuo ng tensyon. Ibinibigay nito ang eksaktong uri ng nakakabigat at puno ng suspense na pakiramdam na hinahanap mo mula sa isang spiritual successor ng Dino Crisis. Hindi lang para sa pananakot ang atmosfera na yan, kundi ito rin ang paraan ng laro para iparating ang malaking bahagi ng kwento bago pa man may ipaliwanag na anuman. Direkta, ang pagkabulok, malalayong ungol, at tahimik na tensyon ay nagpapakita ng kalubhaan ng nangyari sa pasilidad na ito. Kapag nagkakatugma ang lahat, nakakagulat na nakakaengganyo ang laro. At ang pagkaengganyo na yon ay direktang nagpapalalim sa kwento. Talagang ambisyoso ang kwento, kahit na hindi ito laging gumagana sa lahat ng pagkakataon. Tinalakay nito ang malalalim na tema ng kalayaan ng kababaihan, trauma, at gene experimentation. Pinag-isipan talaga nila ang mensaheng nais iparating. Marami sa kwento ay naipapahayag sa pamamagitan ng mga datapad, na mahalaga kung gusto mong makuha ang buong larawan. Pero hindi lahat ay tumatama ng perpekto. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga cutscene kung saan inilalahad ang malaking bahagi ng kwento, ang pinakamahinang bahagi. At kung hindi ka talaga determinado na basahin ang bawat datapad, may ilang bahagi ng kwento na maaaring mukhang kulang o nakakalito. Gayunpaman, marami pa ring mga twist at liko sa buong kampanya. At may ilan talaga na totoong nagulat ako. Kung mas maganda pa ang cutscene, mas epektibo sana ang kwento dahil malakas naman ang mga ideya nito. Minsan, dahil sa teknikal na problema, hindi mo tuloy lubos na nararanasan ang ambisyon mo. Naranasan ko ang ilang bug habang naglalaro, tulad ng mga level na walang gravity, biglang umiikot at nahuhulog ako sa mapa. Sabi ng mga developer, ayos na raw ang mga problema kaya hindi mo na raw ito mararanasan. Nasa iyo na kung papaniwalaan mo. Kaya, sa lahat ng iyan, ang atmosfera, ang ambisyon, at ang mga kakulangan, saan nga ba tuluyang napupunta ang Code Violet? Ang Code Violet ay magkahalong karanasan, pero kapag okay ito, madaling magtagal sa paglalaro. Ang unang laro ko ay tumagal ng 6 hanggang 7 oras, at kitang-kita na hinihikayat ng developers na ulitin pa ito. Sa New Game Plus, natitira ang mga na-unlock mong sandata at pwede mong balikan ang mga lihim at datapad na di mo nahanap kaya mas tatagal ang paglalaro mo. Ang malaking tanong, gayunpaman, ay kung sulit ba ito sa halagang 50 at sa totoo lang, masasabi kong hindi. Kung bumaba ito sa mga sabihin na nating 30 siguradong ire-rekomenda kong bilhin mo ito. May magandang laro dito at talagang nag-i-enjoy ako habang nilalaro ito. Sa presyo nito, mahirap itong bigyang katwiran, lalo na sa hirap minsan. Pero dapat pa ring ipagmalaki ng team ang kanilang nagawa dahil mahirap gumawa ng laro. Marami ang sumusubok at nabibigo, pero ang 4 na developer na ito ay nakapaghatid ng isang kapanapanabik na atmospheric na karanasan na may masalimuot na kwento at malinaw na potensyal. Sa ilang pag-aayos pa, madali lang maging isang kultong horror series ang Code Violet. At sa totoo lang, game na game ako para sa isang sequel. Tara na lahat, nilalaro nyo na ba ang Code Violet? Ipaalam nyo sa amin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification button. Para maging residente ng Dangerville ngayon, ako ang naging mayor nyo, si Alistair, at magkikita tayo muli mga residente sa susunod.